Yung pong sila na yung nagkamali, sila na yung gumit-git, sila pa yung galit. Tapos later on marirealize nila, ay nasa guhit pala siya, ako palang wala. Ano po tawag doon? Di tanga. Good morning. Another day, another dollar. How's everybody? Okay, set up muna natin to para hindi tayo alam nyo na. On my way to work. Again, work. How is everybody? Wala, ayaw mandar. Ayan ka na naman eh. Focus muna tayo sa pagdadrive mga kuratsa ha. Pag medyo tumabingi yan, kaya na bahala. Andun yung friend ko. Naglalakad. Ayun siya, kaway-kaway. Kita nyo ba yun? Ayun, dumaan. Ewan ko anong nasyon yun. Yung pong parang Bombay ba yun? Afghanistan. Mabait po siya. Pagka medyo sa umaga, iniisip ko, pakita ko siya kasi. Lalo na pag ganitong madilim. Nakasyokot po. Mapasok ka ng madilim pa. Madilim pa po. Tignan nyo. Ano na. 6:15 yata. So Labor Day kahapon. Ngayon ay Labor Day pa rin. Panay labor. Pumasok tayo kahapon. At hindi pwedeng mag-absent. Si Don P ay holiday. So ito, work. Bukas ay day off natin. So sa bahay naman tayo work. Pag nasa bahay po ako, parang nalambot ako eh. Kasi wala kang, pagkatapos ng work mo, higa-higa ka na, kain, higa, YouTube. So kailangan talaga meron tayong social life. Working po ba? Yung lumalabas ka, kumikita ka, na-exercise din yung bulsa mo. Pero minsan po nakakapagod din, lalo na kung ang dami nag-uutos sa'yo. Utos dito, utos doon. Hindi nung po tayo sanay ng inuutusan. Eh wala, eh ganun talaga eh. Ganun ang kalakaran dito eh. We are utusan here. So kamusta po kayo mga kuratsa? Nais ko palang magpasalamat sa mga bago kong subscribers. Thank you sa inyo. Thank you for subscribing. Dumadaming kabuhayan na naman po tayo. So malapit na ang birthday ni Don P. Wala pa pong nag-comment ano bang magandang regalo. Wala din ako maisip eh. Kasi pag binilang ko siya, sabi niya marami akong dalhin. So hindi, parang hindi naman niya na-appreciate eh. So na-appreciate niya siguro. Kaya lang ayaw niya na ng masyadong maraming gamit. Ako hindi. Bili ako ng bili ng damit. Sige, bili dito, bili doon. Tapos hindi man nagagamit. Okay, huwag niyo sabihin kay Don Pia. Okay lang naman bumili ako ng bumili. May sasalo naman po. Tsaka minsan, pag sinisipag ako sinusoli ko. Sayang eh. Pag hindi naman, at alam kong kasya doon sa mga sumasalo, di okay. So, gusto ko po yung Tuesday kasi baka kinabukasan ay day off. Na masyado nakatulog kagabi, pagising-gising ako. Ganun yata talaga pag nagkakaedad na. O may edad na. Talagang pagising-gising na madaling araw. Alam mo yun yung natutulog. Ang dami ko kasi inanong na tubig kahapon. Sabi ko na nga ba, mapupuyat ako. Ang daming ibon.
Ayun nga po, dinagising ako, nawiwiwi ka, de ano gagawin mo? Walang umihi ako sa salawan. So, welcome sa mga bago naming members sa group namin. Welcome to the jungle. Dito po itong ano na to, ali na to, binibigit ka nung nasa kaliwa. Hindi nila alam na dalawang ano to. Ewan ko ba, bakit? Di kaya nila nakikita yung guhit. Ilang beses na ako nagit-git dito eh. Meron po kasi mga bagay, minsan nagkakamali din naman ako. Pero yung pong sila na yung nagkamali, sila na yung gumit-git, sila pa yung galit. Tapos later on marirealize nila, ay nasa guhit pala siya, ako palang wala. Ano po tawag doon? Di tanga. Show. So, Verna po, happy birthday. Belated happy birthday kay Michael Sparkman. Advance happy birthday kay Marian. Manugang ko. Thank you sa support. Love you. Love you all. Advance happy birthday Alexa. Advance happy birthday Amber. Tigit sa lahat, advance happy birthday Don P. Don P, love love. Wish ko lang sa'yo good health. Ayun po. So wala lang, gusto ko lang mag-vlog. Yung iba na nakikita ko nagba-vlog, buti hindi sila nakaka-copyright. Gusto ko rin po magkinanta sa vlog eh. Kaso nakaka-copyright ako eh. Takot ako baka biglang sipain yung channel ko eh. Ang pinaghirapan natin yan eh. Dugot pawis ang ating juhunan dyan. Biruin nyo. Mahirap na po mag-umpisa ulit. Ang gaganda ng halaman. Nakikita nyo ba yung view? Harap ko nga kayo. So ayan po. Kalahati. Di po ba? Ito po ang view na tinataha ko for the last almost 10 years. Magti 10 years na po ako nagtatrabaho. At kahapon napag-usapan nga namin ni Don P yung pagre-retire. Sabi niya pwede ka na mag-retire. Ayoko naman din. Gusto ko na ayoko. Alam niyo yun? Baka mamaya mag-retire ako tapos maburyong ako eh. Pero pag pumapasok naman ako, iniisip ko pumapasok ka na rin lang eh. Di lubos-lubusin mo na para mas malaki kita mo. Makakapag-save ka. Samantalang kung totally hindi ka napapasok, wala ka ng kita, hindi na madadagdagan yung savings mo, mahihirapan si Don P. Siya lang mag-isa. So yung mga gusto kong bilhin, hindi ko na materyosa. Okay lang po yan, basta kaya, di ba? Kaya nga hindi na ako nagpapautang eh, tsaka hindi na ako masyado namimigay eh. Sarili naman namin. Alright? We're not getting any younger. So, tipid-tipid lang. Para sa retirement. Alam niyo yun? Pero, eto pa po pala napansin ko. Sa Pilipinas po, madaling tumanda ang tao. Siguro kung nandyan din po ako, feeling ko ganun. Kasi nga unang-una, pagka may edad ka na dyan, hindi ka na tinatanggap sa work. Di wala ka ng exercise. Di ka tulad pag nag-work ka, mapipilitan kang kumilos kahit na pagod ka na. Hindi ka na makalakad. Minsan nga po, hindi na ako makadrive. Shout out, Malini, shout out. MLSO, sis Julita, at sa mga ka-team ko, shout out sa inyo. So wala naman po ako masyadong kwento ngayon, kwentong kutsero. Pare-pareho namang ginagawa natin eh. Pero soon, magta-travel ulit tayo. Puntahan natin ating mahal na sister-in-law. Excited ako, first time ko yun sa pupunta ng Japan. Yay! Japan, here we come! Pero si Don P dati tumira doon, nag-work siya doon, yung mga ilang taon din. Pero minsan di ako nakapunta doon. So, matagal na tayong ini-invite ng hipag ko. Noong una nga, libre fare. Pangalawa, kalahati na lang.
Wala na yung offer. Pero okay lang kasi marami siyang obligasyon. Thank you pa rin. Eh, napaka ano nung hipag ko, yung ano tawag dito, galante. So, ayan po ang nag-iisang ate ng aking doon para doon. Sa Japan nakatira. Sanay na siya doon kahit siya mag-isa lang sa bahay. Ayaw niya sa Pilipinas kasi ano, toxic. Pero umuwi siya madalas. Kahit totoo lang, stable na siya eh. Kaya niya lang umuwi ulit ng Pilipinas. Kaya niya na mag-stay doon, kaya lang ayaw niya. So, ganun din tayo. Diba gusto niyong makita sa akin? Isa lang naman tong biyahe ko. Dito ako dumadaan, hindi ako nagdadaan ng expressway. Kakatakot po doon. Ayoko na nga mag-drive eh. Masyado na akong kerbyosa, hindi katulad dati. Pag nakakaedad ka, nagiging nervyosa ka lalo. Samantalang dati, kala mo siya mambuhay eh, no? Lalo sa Pilipinas, dito po masyado nilang binabalyo ang buhay. Pero na lang yung mga nadidepress. Talaga pong inaalagaan nila yung mga safety precautions sa kalsada. Malayo ka pa lang, may warning na. Hindi katulad sa Pilipinas, butas yung kalsada, lulubog ka, hindi man lang nakalagay. Wala man lang nakalagay na sign eh. Malalaglag na lang eh. Dito po hindi, talagang inaayos nila lahat. Malayo pa lang, may warning na siya, may ilaw, may warning device, may mga nakasulat na under construction. So hindi ka mabubulaga. Hindi po tulad sa Pilipinas eh, nagdadrive ka, bulaga, butas pala, laglag ka na, hello, sumot ka na pala doon. Bakit? Kasi po, kinukurakot ng mga nakaupo. Wow, politika na yan, ha? Kainis din po, kaya mahirap ang mayaman ang Pilipinas, pero dahil sa mga ibang nakaupo na mga, alam nyo na, nangungurakot, nakakainis din po, di po ba? Kawawa naman yung mga tao sa Pilipinas. Yung mayaman, lalong yung mayaman. Yung mahirap, lalo naghihirap. Dito po, pag hindi mo kayang buhayin sarili mo, bubuhayin ka ng gobyerno. Nung hindi pa kami nag-work, libre kami ng ng lahat ng Medicare namin. Kung gusto mo kumuha ng libreng food, pwede. Pero hindi naman pa kami umabot sa ganun na humingi ng libreng food. Libre kami sa ate ko. 2 taon kami doon nakatira ng libre. Pero syempre po, iba pa rin yung sa sarili mo. Kailangan lang po habang buhay magpalibre kami doon. Lalo ngayon retired naman na sila. So ayan po, thankful din at kinupkup kami nila ate na 2 years po. Kung hindi, walang sumalal sa'yo dito, mahirap mag-umpisa. Yung mga kasabayan ko nga po dito, matagal na dito, wala pa sariling bahay. Nangungupahan po sila. Samantalang born and raised here sila, di po ba? Hindi katulad mga Pilipino, talagang masumikap din eh. Mga Pilipino dito, sila pa yung may sariling bahay, mga ilan ang bahay, yung nakaka-LL. Pero meron din namang mga native dito na marami din. Case to case basis po yan. So nandito na po tayo sa paborito kong babalik ka rin to. Hindi ko alam, balik ka rin. Paborito ko talaga to eh. Nakulak, makikita ninyo pa ganyan. Ay, hello.
kasi iba-iba sila ng ano ng anong tawag dito, goal. Yung isa naming leader namin, ang goal niya maging maayos yung aming pwesto, ang aming store. Yung isa naman, ang goal niya matapos lahat ng mga dapat matapos. So magkakaiba po. So minsan nagko-conflict yung utos nila. Yung isa ganito gusto gawin, yung isa ganito. Ano gagawin mo? Di ba? Mag-usap nga kayo, tanungin nyo sa kung ano talaga gagawin ko. Hello? Doon po ako naiinis. Di bale, hindi naman tayo habang buhay dito. Kung lilipat ka naman ng work, di ka naman nakakasiguradong di ka rin mai-stress. Diba? So ngayon, ang main focus na lang natin, pumasok ka, sumweldo ka. Ganun na lang po. Huwag ka nang mag-expect. Basta kumikita ka, salamat ka. Yun ang ganda mabaliktad, baka bawal na po kasi talaga, baka mamaya ako'y masita ng mga kasita-sita. So ayun po, salamat lang po sa mga bago nag-subscribe. At God bless us all. Tuloy-tuloy lang po, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Malapit na Pasko mga kakuradya, nalulungkot ako. Nasa abroad ka, tapos ako lang po, ako lang to. Yung mga OFW dyan nakaka-relate siguro. Kunyari hindi ka makaka-uwi ng Pasko, malapit na Pasko. May kirot po sa puso, wow. Totoo yan. Parang Pasko, wow. Diba? Pag nasa Pilipinas ako, pag Pasko, overwhelming yung nararamdaman mo na, Pasko na naman, masaya, birthday ni Jesus. Pero ngayon po, Pasko, parang may kirot. Pero dapat hindi kasi birthday ni Jesus, hindi ko naman birthday, di naman yung birthday. Pero siguro dahil hindi mo kasama yung mahal sa buhay. Ewan ko, sarado kami ng Pasko. Kasi minsan dito kahit holiday, bukas kami. New Year's, bukas kami. So, ayun po. Malapit na ang Pasko. September na. Tapos December. Dapat uwi kami ng January. Ayaw ni Don P. Magastos daw. So, magpapadala lang kami ng balikbayan box. Magastos naman po talaga. Kung wala kang 500,000 sa converted na sa Philippine money, huwag ka na umuwi. Kasi po, napakagastos. Pasalubong pa lang yun Kasi usually pag umuwi kami, kasama ko yung mayayaman kong kapatid. Sila yung nagbabayad ng accommodation namin sa mga hotel. Sila yung nagbabayad ng tumutulong lang kami para ano-ano sa pagkain, ganyan. Yung dalawang kapatid ko, yung bunso at saka yung panganay, sila yung talagang mas malaki ang gastos. Sila naman kasi yung mayaman. Pero syempre, kumikita naman tayo, kaya pasundot-sundot din tayo ng kung nakikipag-alternate din tayo sa pagkain, kahit pa paano. Kaya namang lahat sila mga retired na din sila. Marami lang silang naipon kasi maganda ang work nila. Isang engineer, professor, yung bunso, at yung panganay naman, pharmacist. Pag pharmacist ka dito, para ka na rin doktor ang sweldo mo. So, marami silang naipon. Pero syempre, kung kaniyang travel nila, kailangan din maghigpit ng sinturon. Kaya kayo, sabi ko nga sa mga anak ko, try ninyong gumawa ng bagay na makakapagpa sa inyo, lalo na yung nasa Pilipinas. Mahirap kasi ang buhay sa Pilipinas kahit anong sipag mo. Kaya nga sabi ko, mag-YouTube ka rin, at least may pupuntahan pataas kaysa mag-post. Yung dati ako sinasabihan ng anak ko, post kayo ng post, mag-YouTube na lang kayo. Ko nga, nahiya ako. Ayun, kapal na mukha ako. Bakit pa? Di pa nga po, iba kung ano nung ginagawa, di ba? Pinapakita yung singit,
kahit hindi naman nakakasukan na yung sayaw nila. Ako naman kanta ng kanta kahit nasusuka na sila. Yung ganon. Eh, kanya-kanya po yan. Papansin ba para mapansin. Yung iba, hindi ko po kaya yung sobrang gagawin yung mga ganon para lang mag-viral. Pero malay natin. Pagdating ng panahon, pakapal na ng pakapal mukha ako eh. Sa hindi nagpapakita, nagpakita, kumakanta, kumakain, kung ano-ano ginagawa. Nagpapakita ng hindi pa naliligo, hindi pa nagsusuklay. Huwag naman sana umabot sa ganun, baka itakwil na ako ni Donty. Pagka nga kung nag-edit ako, iniinaan ko, yung marinig niya kasi baka sasangsangan na siya sa yung sasasabi ko. Kaya gumagamit ako ng earpiece o earbuds. So malapit na po tayo sa ating destinasyones. Salamat po, sinamahan nyo. Kung naaaliw po kasi ako pag ganito, kaysa naman yung mag-isa lang ako bumabiyahe. Feeling ko, kasama ko talaga kayo. Salamat po sa inyo. Salamat sa walang sawang nanonood, sa mga kabatch ko dyan. Thank you sa inyo. Shout out! Alam niyo na kung sino kayo. Sa pamilya ko. Ate Alice, Ate Melia Boye, thank you. Mga anak, mga apo. Donty, I love you all. Malapit na magdekorasyon ng Halloween. Maipasyal ko kayo sa mga dekorasyon dito. Pagkasama ko si Donty kasi nahihirapan naman akong kumuha ng, syempre hindi mo mahawakan yung bawal nga eh. At saka sa Christmas magaganda yung mga decoration dito. Sana sipagin kami. Matagal ko nang binabalak yun, hindi naman matuloy-tuloy. So ayan na po yung work ko. I can see it. I can see it in your eyes. You're all I ever wanted. My eyes are open wide. Thank you. God bless. Beautiful people. Tada. Ay, ay, ay. Ayun na naman yung dalawa. Naglalakad. Talagang ang sipag nila maglakad oh. Araw yan. Kala ko babay na. Yes. Tayo park dito. Sa ating parking spot. See you later mga kuracha. Hasta mañana till we meet again. Kanta pa rin. Bebe. Ay, salamat po, Diyos ko.